Mahirap ang walang pinag-aralan at mahirap manatiling mahirap. Kaya para sa pamilya ko, gagawin ko ang lahat. Kahit ano pa ang kapalit, makapagtapos lamang. Pero paano kung para makapagtapos ka nga, ngunit ang kapalit nito ay ang sarili mong dangal? Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Isinugal ko ang lahat ng meron sa akin. Makamit lamang ang tagumpay na mag-aahon sa amin sa kahirapan. Hanggang sa magising na lang ako na hindi ko nakilala ang sarili ko. Magandang araw! Bago tayo magsimula ay i-like niyo muna ang video at mag-subscribe na rin sa ating channel para tuloy-tuloy ang kwento. Please wag po kayong mag-skip ads. Malaking tulong po yan para magpatuloy ang channel na to. At pakinggan niyo rin po hanggang dulo dahil tsak na mag-e-enjoy kayo sa mga kwentong hatid namin dito. So ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang Confession Diary. Mapagpalang araw o gabi po sa inyo, Miss Suna ko. Ayoko po sanang ibahagi ang kwento ko dahil isa ito sa pinakatatago-tago kong sekreto. Ngunit parang kailangan ko yata itong ilabas at umaasang sa pagsulat ko sa inyo dito sa Confession Diaries PH ay maibsan o mabawasan man lang kahit papano ang bigat na aking nadarama ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rhea. At ito ang aking Confession Diary. Lumaki ako sa probinsya. Mahirap lamang ang buhay namin. 6 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Ang tatay ko ay isang magsasaka at si inay naman hindi makapagtrabaho dahil na-stroke. Sa dami namin, kulang na kulang ang kinikita ng tatay ko mula sa pagsasaka para makakain kami ng sapat, lalo kapag masama ang panahon. Halos wala kaming makain dahil kaunti lang ang kinita ni tatay. Madalas lang naming kinakain ay kanin na may ulam na asin o kaya toyo at mantika o kaya mga talbos ng kamote o kangkong na kinukuha lang namin sa gilid-gilid. Hindi rin kami makabili ng gatas o kape dahil napupunta madalas sa gamot ni nanay yung sweldo ni tatay. Mabuti na lang ay may natutunan kami noon kay Lola. Pwede palang gawing kape yung bigas. Kailangan mo lang isalang sa mainit na kawali yung kaunting takal ng bigas. Tapos halu-haluin iyon sa kawali hanggang sa masunog o mangitim. Tapos ayun, meron ka ng libreng kape. Minsan, ginagawa ko na ring ulam sa kanin yung DIY kape. Tapos lalagyan ko lang ng kaunting asukal. Makakakain na ako. Minsan lang yata kami makakain ng masarap. Saka lang kapag medyo nakaluwag-luwag si tatay. Palagi na lang kaming nagtitiis sa kung ano ang meron. Kahit gusto man ni tatay na pag-aralin kaming lahat, hindi niya magawa dahil salat kami sa pera. Ako lang ang nakakapasok sa school. Nang matapos ako sa elementarya, patitigilin na sana ako ng tatay ko sa high school. Pero nagpumilit ako na magpatuloy. Hindi niya na kasi ako kaya pang pag-aralin pa. Yung mga kapatid ko naman, masakit mang isipin pero sa murang edad, tumutulong na silang magtrabaho sa bukid sa halip na mag-aral at maglaro. Kaya ipinangako ko sa aking sarili na magtatapos ako ng pag-aaral kahit anong mangyari. At kapag nakapagtapos ako, magkakaroon ako ng maraming oportunidad at papaaralin ko ang mga kapatid ko. Ipapagamot ko si mama at hindi na magtatrabaho pa si papa sa bukid. Natuto akong paaralin ang sarili ko. Nagbebenta ako ng banana Q at dinadala ko yon minsan sa school.
Paminsan-minsan, may ilang estudyanteng nahuhuli kong nilalait ako ng patalikod, pinagtatawanan at minamaliit. Tendera lang daw ako at kaawa-awa ang tingin sa akin. Totoo naman ang sinasabi nila, kaya embes na umangal at patulan ang mga laiterang yun, nanahimik lang ako at nagpatuloy sa pagtitinda habang nag-aaral. Hanggang sa makatapos ako ng high school. Kakatapos lang ng graduation ceremony namin noon at uuwi na sana ako pero tinawag ako ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Amanda. Uy, Bes, kakatapos lang ng graduation natin pero parang malungkot ka. Bakit? Tanong ni Amanda. Hindi kasi ako makakapag-enroll sa college. Wala akong budget eh. Gusto ko sanang maging teacher pero parang malabo. Ganun ba? Sayang naman. Mas okay sana kung makakasabay ka sa amin na kabatch mo. Balak ko nga maghanap na lang muna ng trabaho at kapag nakapag-ipon, saka ako mag-aaral ulit. At iyon nga ang ginawa ko. Sinubukan kong mag-apply sa isang fast food restaurant. Tuwang-tuwa nga ako nang matanggap ako roon. Sabi ko sa sarili ko, finally, makakapag-ipon na rin ako ng pera para makapag-aral. Wala kasing kolehiyo sa probinsya, kaya kailangan pang lumuwas sa syudad para makapag-aral. Kaya kapag magtutuloy talaga ako sa college, kailangan ko talaga ng malaking ipon. Pero nakakalungkot lang dahil yung mga sahod ko hindi naiipon, kundi nagagastos. Kailangan ko na rin kasi talaga natulungan ang pamilya ko, lalo na si Mama. Hindi ko na nga alam noon kung makapagpapatuloy pa uli ako sa pag-aaral. Lumipas ang 1 taon, bakasyon noon ng kaibigan kong si Amanda. Muli kaming nagkita nang makauwi siya sa probinsya namin. Isang hapon, magkasama kaming nakatambay sa tabi ng dagat habang nagmemeryenda. Ang laki ng ipinagbago niya. Lalo siyang gumanda. Parang hindi siya anak mahirap katulad ko. Nagulat nga ako kasi siya pa ang nanlibre sa akin ng merienda. Dating kuripot yun at matipid. Ang dami niyang kwento sa akin na kesyo, ang ganda sa syudad, masaya, at marami kang makikilalang kaibigan. Ngumiti lang ako ng pilit sa kanya. Mabuti ka pa nakapag-aral. Ako, gustong-gusto ko nung makapag-college, pero hindi ko magawa eh. Ito lang ang nakikita kong paraan para maiahon sa hirap ang pamilya ko. Pero parang hindi ko yata kayang tuparin. Hanggang kailan ba ganito yung buhay namin? Mahirap na lang ba kami habang buhay? Naiiyak ako habang sinasabi yun sa kanya. Tinapik na lang niya ako sa balikat, saka tinitigan ng seryoso sa mata. If ever may magpapaaral sa'yo, papayag ka? Pero may kapalit. Sa totoo lang, sobrang thankful ako kung may magpapaaral man sa akin. Kaso wala eh. Willing din akong sumugal kung meron mang tutulong sa akin. Kahit anong kapalit, basta makapagtapos lang ako. Desperado kong sagot. Hinawakan ako ni Amanda sa balikat at tumingin sa akin ng seryoso. Bes, may sasabihin ako sa iyo ah. Pero bago ang lahat, gusto kong mag-promise ka muna sa akin na sa atin lang to. Promise mo ha, na hindi mo ito sasabihin sa kahit sino, kahit pa sa pamilya mo. Nagtataka man ako pero tumango ako kay Amanda. Sige, promise Bes, ano ba yun? Kaso nag-aalangan ako magsabi sa iyo eh. Nahihiya rin ako at baka mag-iba ang tingin mo sa akin once na malaman mo ang bagay na to. Ano ba yun, Bes? Sige na, sabihin mo na. Promise, kahit anong malaman ko, walang magbabago. Kaibigan pa rin kita. Talaga ba? At iyon,
Sinabi na nga niya sa akin ang isang bagay na hindi ko akalaing ikakagulat ko. Bes, alam mo namang tulad mo, mahirap lang ako. Pero nakakapag-aral ako sa syudad at nabibili ko ang mga kailangan ko. Siyempre nga, kasi 'di ba may part-time ka? Oo, may part-time job ako, pero ibang klaseng part-time to eh. Bale, isa akong scholar ng isang business tycoon. Private siyang tao at yung scholarship program niya, sikreto lang. Iilan lang yung nakakaalam at hindi pwedeng basta na lang sabihin to sa iba dahil, Rhea, delikado. Isa ako sa mga babae ng business tycoon na nagpapaaral sa akin. Nakakahiya mang aminin pero ibinibigay ko yung sarili ko sa kanya kapalit ng malaking halaga ng pera. Kaya ako nakakapag-aral ngayon at nabibili ko ang mga gusto ko. Natulala ako ng ilang segundo sa nalaman ko. Hindi ako makapaniwala na ang kaibigan kong si Amanda, nakilala ko bilang relihiyoso, isa palang bayarang babae. Rhea, ngayon at nalaman mo na ang tungkol sa akin. Iiwanan mo na ba ako bilang kaibigan? Magbabago na bang tingin mo sa akin? Umiling ako. Nagulat lang ako sa mga nalaman ko. Pero ni katiting, hindi nagbago ang tingin ko sa kaibigan ko. Siya pa rin, si Amanda, ang matalik kong kaibigan. Naiintindihan ko siya. Alam kong hindi ko siya dapat husgahan. Oo at mali, pero yun ang naisip niyang paraan para makasurvive sa hirap ng buhay. Ngayong alam mo na kung anong klaseng scholar yung sinalihan ko. Yung sinabi mo kanina na willing kang sumugal para lamang makapagtapos. Kahit gantong trabaho ba, tatanggapin mo? Natigilan ako sa tanong niya. Hindi ko alam ang isasagot ko. Ayokong masira ang dignidad at dangal ko at ayokong magkasala lalo na sa Diyos. Ito na lamang ang pinangahawakan ko. Huwag lamang akong maging bayarang babae. Pero may soon ako, aaminin ko. May parte sa isip ko na parang gusto kong gayahin si Amanda. Lalo na nang maalala ko kung gaano kahirap ang buhay namin. Isang kahig, isang tuka. Pero kahit na ganun, nagmatigas ako. Umiling ako at sinabi sa kanya na hindi ko kaya ang ginagawa niya. Bahala na kako ang Diyos sa magiging buhay namin. At naniniwala ako na balang araw, magiging maayos din ang lahat. Isang araw, habang abala ako sa trabaho ko sa fast food restaurant, nagmamap ako that time. Nang lumapit sa akin ang isa kong katrabahong si Ben. Kanina pa raw ring ng ring ang phone ko sa bag ko. Kinabahan ako nun. Dahil sino naman ang tatawag sa akin at kukulitin ako ng paulit-ulit. Iniwan ko ang trabaho ko at kinuha ang phone. Wala ngang tigil sa pagring. Lumabas ako para doon sagutin ang tawag. Narinig ko ang boses ng tatay ko. Umiiyak siya. Rhea, anak, umuwi ka ng bahay. Wala na ang nanay mo, anak. Hindi na nagising noong makatulog kanina. Pagkarinig ko noon, agad tumulo ang luha ko. Nabitawan ko ang phone ko at nahulog yun sa sahig. Napaupo ako at hindi ko na napigilan ang sarili kong humagulgol ng iyak. Wala na si Mama. Si Mama na pinangarap kong maipagamot at gumaling. Si Mama na pinangarap kong matikman ulit yung masarap na luto niya at muling maranasan ang pag-aalaga sa amin. Ngayon, hinding-hindi na mangyayari. Tuluyan na kaming iniwan ni Mama. Dahil sa hirap ng buhay, hindi ko man lang siya naisalba. Wala man lang akong nagawa para sa kanya.
Alam kong pinagtitinginan na ako ng mga tao sa loob ng restaurant that time dahil nasa tapat lang ako ng salaming na pader. Pero wala akong pakialam. Sobrang bigat at lungkot talaga ang nararamdaman ko. Nilapitan ako ng isa sa kasama ko para damayan. Agad naman akong pinauwi nang malaman ng manager namin ang sitwasyon ko. 2 araw lang naming naiburol si Mama. Gusto man naming paabutin kahit 5 araw lang para makasama pa namin siya ng ilang gabi. Pero wala rin kasi kaming sapat na pera para makabili pa ng mga pagkain at kape para sa mga makikilamay at buntik nang maging utang pa yung kabaong niya. Hindi naman namin alam ni Papa kung saan kukuha ng pera. Pilit na lang naming ipinagkakasya yung mga abuloy at tulong galing sa ilang ahensya ng gobyernong sinubukan naming lapitan. Habang hinahatid namin sa huling hantungan niya si Mama, napapaisip ako at tinatanong ang sarili ko, ganito na lang ba kami habang buhay? Mamamatay na lang na hindi man lang naranasang mabuhay ng maayos? Tumingin ako sa mga kapatid ko at kay Papa na nakayuko, malungkot habang naglalakad at hawak ang picture ni Mama. Awang-awa na ako sa mga kapatid ko at kay Papa. Ayokong may sumunod pa kay Mama. Kailangan kong makagawa ng paraan para sa ikabubuti naming lahat. Ayoko nang hintayin pa na may magkasakit pa sa amin ng malala bago ako kumilos. Hanggang sa ang naisip ko, kausapin ang kaibigan kong si Amanda. Magpatulong sa kanya para makapag-enroll sa susunod na pasukan at kung paano ako makakapag-apply ng scholarship sa taong nagpapaaral sa kanya. Nang muli kaming magkita ni Amanda isang araw, sinabi ko agad sa kanya ang gusto kong mangyari. Sinabi ko na gusto ko ring mag-aral at makapagtapos. Kahit pa magaya ako sa kanya, ayos lang. Kailangan kong maging praktikal at huwag nang isipin ang sasabihin pa ng iba. Ang importante, maabot ko ang mga pangarap ko at matulungan ang pamilya ko. Sure ka na ba talaga? Hindi na ba magbabago ang isip mo, Rhea? Oo, Bes. Kung ito ang mas madali para hindi na kami maghirap, tatanggapin ko at tatanawin kong isang malaking utang na loob ito sa'yo. Kung matulungan mo akong makapasok sa trabaho mo at makapag-enroll ako sa college. Pumayag si Amanda sa hiling ko. Ang usapan namin, 1 linggo bago magsimula ang enrollment sa kolehiyo, sasamahan daw niya ako sa business tycoon para mag-apply sa kanya ng scholarship. Hindi man siya sigurado kung matatanggap pa ako pero susubukan daw niya akong ilapit doon. Kaya habang naghihintay sa susunod na enrollment, nagstay muna ako sa dati kong pinagtatrabahuan ng 1 buwan. Hanggang sa dumating na nga ang panahon na susunduin na ako ni Amanda patungo sa syudad. Kinagabihan bago ako umalis sa susunod na linggo, kinausap ko si Papa para magpaalam sa kanya ng maayos. Naaalis muna ako ng bahay. Sinabi ko na maghahanap ako ng trabaho sa ibang lugar at papag-aralin ko ang sarili ko. Alam kong biglaan ang pag-alis ko pero kailangan ko nang magdesisyon para sa kinabukasan naming lahat. Sinabi ko rin na huwag silang mag-alala at kahit nasa malayo ako, sisikapin ko pa ring magpadala sa kanila ng pera para hindi gaanong ma-stress si Papa pambili ng mga pangangailangan nila. Anak, ano namang klaseng trabaho ang papasukin mo sa syudad? Hindi ko pa alam, Tay, pero a-applyan ko na lang po siguro lahat ng makita kong hiring. Kasama ko naman si Amanda kaya wag po kayong mag-alala. Anak, ito lang ang maipapayo ko sa'yo Kahit anong mangyari, kahit maliit ang sahod sa trabahong mapapasukan mo doon,
piliin mo pa rin magkaroon ng marangal na trabaho. Huwag mong igagaya sa iba na kumakapit sa patalim ha. Malagpasan lang ang gutom. Ngumiti lang ako sa kanya habang pinipigilan ang luha sa mga mata ko. Napalunok na lang ako sa narinig ko kay Papa. Kung alam lang niya na hindi marangal ang trabahong papasukin ko at lalabagin ko ang bilin niya, siguradong hindi niya ako papayagang makaalis ng bahay. Pero hindi naman pwedeng puro na lang dangal ang iniisip. Para sa akin, aanhin ko naman yung dangal-dangal na yan. Kung mamamatay lang naman kami sa kahirapan. Habang nasa biyahe kami ni Amanda, hindi ko maiwasang malungkot at kabahan. Hindi ko man lang ma-appreciate at ma-enjoy ang mga bagong tanawin na nadaraanan ng sinasakyan naming bus. Gusto ko mang bumaba na lang at bumalik sa amin pero nakakahiya naman kay Amanda. Siya na ang nagbayad pati ng pamasahe ko at patutuloyin niya pa ako sa tinutuluyan niyang apartment. Kaya kahit na may parte pa rin sa akin na ayoko nang ituloy, pinilit ko pa rin ang sarili ko. Pagkarating namin sa apartment na tinutuluyan ni Amanda, nagsabi pa siya ng mga impormasyon tungkol sa business tycoon. Sabi niya, puro mga babae ang tinatanggap nila. 2 beses o higit pa sa isang SEM na tatawagin ka. Para, alam mo na, depende raw kapag nagustuhan ka ng lalaking iyon. Walang nakakaalam kung sino ba talaga siya o ano ang mukha niya. Maski daw siya na ilang beses nang nakasama yun sa gabi, hindi pa rin niya alam. Lagi raw kasing nakamaskara yung lalaki. Talagang sinisigurado niya na walang makakakilala sa kanya para maalagaan ang reputasyon niya sa lahat ng tao. Kinabukasan, hindi na nagsayang pa ng oras si Amanda. Agad niya na akong sinamahan para ilakad ang tunay kong pakay. Kung bakit ako sumama sa kanya. Dala ko yung ilang mga documents na naglalaman ng identity ko. Baka kasi hanapin. Bumiyahe kami ng mga halos 20 minuto at nakarating sa isang gusali. Ang taas. Salamin ang mga pader. Isa daw iyong corporate building. Binati lang kami ng guard sa entrance at hindi na nagtanong pa kung bakit kami nagpunta roon. Siguro nga dahil kilala niya na ang kaibigan ko. Hanggang sa makarating kami sa isang pintuan. Tiningnan ako ni Amanda. Ready ka na for interview? Tumangulang ako kahit medyo kinakabahan. Kumatok si Amanda ng ilang ulit sa pinto hanggang sa pagbuksan kami ng isang lalaki at agad nagtama ang tingin namin. Seryoso ang mukha niyang pinapasok kami sa loob ng opisina saka pinaupo. Siya pala ay sekretarya ng business tycoon. Itago na lang natin siya sa pangalang Leo. Matangkad, malakas ang dating at mga nasa 30s na yata ang edad. Si Amanda agad ang unang nakipag-usap sa kanya. Sinabi niya na gusto kong mag-apply for scholarship. Tumingin sa akin ang lalaki at bahagyang bumuntong hininga. Kinausap niya ako mata sa mata. Tumatanggap pa rin kami ng scholar, pero ibang requirements naman ang hinahanap namin. Sabi niya habang titig na titig sa akin. Makakaasa ba ako na kung ano man ang pinapagawa at magiging transaksyon natin dito, walang makakalabas? Kasi kung meron, ikaw rin ang mamumroblema. Lalo akong kinabahan at napalunok dahil parang pagbabanta na yung sinasabi niya. Opo sir, promise po na secret lang po ito. Alam mo naman siguro ang kapalit ng pag-a-apply mo ng scholarship mo dito. Nasabi na sa'yo ni Amanda. Opo. Talaga bang sigurado ka na? Kung itutuloy mo ito,
Wala nang atrasan. Tumangulang ako kahit ang nasa loob ko sinasabing ayoko. Pero nandito na ako eh. Kailangan ko ng panindigan ang desisyon ko. Pinatayo niya ako sa gitna ng silid at pinakatitigan ako habang iniikutan ako ng mabagal na lakad niya. Kinakabahan ako na naiilang dahil yung mga mata niya parang sinusuri ang buo kong katawan. Tinitingnan ako mula taas, pababa. Maganda ka naman at katamtaman lang ang katawan. Pwede na. Nagulat pa ako sa sunod niyang tanong. Tinanong niya ako kung virgin pa ba ako. Sabi ko oo. Ngumiti siya. Pumunta siya sa mesa at binuksan ang drawer. Naglabas siya ng papel at ballpen. Pinapirma niya ako sa isang kontrata na hindi ko na binasa. Pero ang sabi niya, once na pumirma na ako, wala nang bawian. Hindi na ako pwedeng tumakas. Kailangan kong sumunod sa anumang ipagagawa ng boss nila anytime. Tumangulang ako at hindi na nagdalawang isip na pumirma. Hiningi niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa akin. Phone number, address, pati pangalan at picture ng pamilya ko. Mabuti na lang at may dala akong picture sa amin. At yun ang iniscan at isinama sa mga requirements ko. Pagkatapos, inabutan niya ako ng puting sobre at isang papel na may listahan ng medical test na kailangan ko raw munang gawin. Gamitin mo yan para magpa-medical. Kailangan naming malaman kung wala kang sakit at yung sobra sa'yo na. Matapos ng usapang yon, agad na rin kaming umalis sa building na yon. Nang tingnan ko ang laman ng sobre, ang daming pera. Mga nasa 10,000 yon. At yun din ang pinakaunang pagkakataon na makahawak ako ng ganoong kalaking halaga. Congrats, Bes ha! Natanggap ka na! Bati sa akin ni Amanda. Ngumiti ako ng pilit. Hindi ako masaya dahil alam kong hindi tama ang pinasukan ko. Lumipas ang 2 linggo. Nakapag-enroll na ako sa college sa kursong education at natapos na rin ang mga medical test. Awa naman ng Diyos, wala akong sakit. Healthy ako. Nang maipasa ko na muli ang mga requirements na yon kasama ang copy ng Certificate of Enrollment kay Leo, sinabi niyang hintayin ko na lang daw ang tawag nila kung kailan ako kailangan ng boss nila. Sumapit na ang araw ng pasukan, pero wala pa akong natanggap na tawag. Nahihiya na ako noon kay Amanda dahil bukod sa ang kakainin ko sa araw-araw ay sagot niya, pati budget ko sa eskwelahan, namimigay pa rin siya. Bes, nahihiya na ako sa'yo. Ikaw na ang bumubuhay sa akin dito tapos ikaw pang namimigay ng baon ko. Hindi kaya nireject na nila yung application ko at ayaw sa akin ng business tycoon, kaya wala pa ring tawag hanggang ngayon? Relax, Bes. Darating ka din dyan. Saka tandaan mo, hindi lang tayo yung scholar niyan, no? Kaya maghintay ka muna. Don't worry sa pera. Marami pa akong ipon dito, no? Kapag talaga nakatanggap na ako ng pera, promise, lahat ng nagastos mo sa akin babayaran ko. Hinawakan niya ako sa balikat, sabay ngiti. Sabi niya, huwag ko na raw isipin yon. Basta sa ngayon, mag-focus muna ako sa mga school activities namin habang wala pang message o tawag sa akin mula kina Leo. At yun nga ang ginawa ko hanggang sa halos malimutan ko na ang bagay na yun dahil sa dami ng requirements na pinapagawa sa amin ng proof namin sa school. Hanggang sa isang hapon, saktong kakatapos lamang ng klase, may natanggap akong text, si Leo. Sinabi sa text na,
It's your turn, Miss Rhea. Enjoy and good luck. 9 p.m. ay dapat naroon na ako at sinabi rin kung saan ang address at saan ako magpupuntang hotel. Anong number ng room? Natuwa akong nalungkot, misuna ko, nang mabasa ko ang text. Masaya ako kasi magkakapera na ako, pero malungkot dahil ang kapalit nun ay isang importanteng bagay sa akin na dapat sana ingatan ko. Sinamahan ako ni Amanda papunta sa nasabing lugar, pero hindi niya na ako sinamahan papasok. Nagmamadali kasi siya dahil may deadline daw silang homework sa school at mamaya ng 11 p.m. ipapasa online. Binili na lang niya ako na sundin lahat ng gusto ng lalaking papasok sa kwarto at galingan ko raw. Paglabas namin ng taxi, nakita kong hindi pala pangkaraniwan yung hotel. Itsura pa lamang sa labas ng gusali, mukhang puro mayayaman lamang ang nagche-check-in rito. Nang mahanap ko na yung number ng kwartong nakalagay sa text, kinabahan akong buksan ang pinto. Tipong gusto ko nalang umatras dahil hindi ako sigurado kung kakayanin ko ba kung anuman ang gagawin o ipapagawa sa akin ng kung sino mang nasa loob. Ngunit naalala ko, kinuha pala ni Leo ang lahat ng impormasyon na tungkol sa akin, pati ang larawan ng pamilya ko. Natatakot ako na baka may kung ano silang gawin sa kanila once na hindi ako tumuloy. Kaya pinili ko na lang pihitin ang doorknob ng pinto para makapasok na sa loob. Nang makapasok ako sa kwarto, walang tao. Malinis at tahimik ang buong silid. Dumako ang tingin ko sa isang marangyang higaan at kunot-noo akong lumapit doon. May nakita akong nakatuping piraso ng manipis na pulang tela na parang net sa ibabaw ng kama. May nakadikit na sticky note sa nakatuping manipis na tela. Binasa ko yon at ang sabi, "Take a shower and wear this." Tiningnan ko kaagad ang nakatuping pulang tela at nagulat ako. Napalunok na lang ako dahil napakanipis nito. Mas manipis pa sa underwear. Huminga na lang ako ng malalim at dumako sa may CR. Pagkatapos kong maligo, sinuot ko na yung kapiraso ng telang nakita ko sa kama. Pagkatapos, umupo na muna ako sa higaan habang hinihintay kung sino man yung lalaking papasok ng silid. Kinakabahan ako na parang yung pakiramdam na bibitayin. At isa pa, hindi ako komportable sa suot ko. Nakabukas din ang aircon, kaya medyo nanlalamig na ako. Wala pa mang nangyayari pero pakiramdam ko, ang dumi-dumi ko na. Malungkot kong pinagmasdan ng sarili ko na hindi ko akalaing mapupunta ako sa ganitong sitwasyon. Magiging isang bayarang babae. Bagay na ni minsan hindi ko pinangarap na mangyari sa akin. Ilang minuto pa akong naghintay hanggang sa marinig ko na ang pagbukas ng pinto at iniliwa nito ang isang matangkad at maskuladong lalaki. Hindi ko man kita ang katawan dahil sa suot niyang formal suit, pero base sa tindig niya, mahalata mong meron siyang magandang pangangatawan. Lalo akong kinabahan dahil nakamaskara ito ng itim. Hindi ko nakita ang buong mukha niya dahil natatakpan ng maskara ang kalahati ng mukha niya. Pero habang lumalapit siya, naaaninag ko na medyo may edad na siya. Base sa nakita kong kulubot sa balat niya. Nakita ko ang pagngisi ng labi niya at ang mga tingin niyang parang isang gutom na hayop. "You must be my new scholar." Tumangulang ako habang nakayuko.
Nagsisimula ng manginig ang kamay ko sa nerbiyos. At kahit hindi ako nakatingin sa kanya, ramdam ko yung pagtitig niya sa akin ng malagkit. Nakita ko na lang na nagsisimula na siyang mag-alis ng kasuotan niya. Habang lumalapit sa akin ng dahan-dahan, napapaatras naman ako sa bawat pagtatangka niyang pagyakap sa akin at umiiwas ng tingin. Don't be scared. Sigurado ako magugustuhan mo rin ang gagawin ko sa'yo, Rhea. Sabi niya at sinimulan na niya akong halikan sa labi. Nang makorner niya ako sa pader, kung saan-saan na rin naglalakbay ang mga kamay niya sa katawan ko. Iyon ang pinakaunang beses na maranasan ko ang bagay na yun. At sa bawat ginagawa sa akin ng lalaki, nandidiri ako at pilit pinipigil ang pag-iyak hanggang sa hindi ko na mapigilang maluha nang ihiga niya na ako sa kama. Wala siyang pakialam kahit umiyak pa ako at nasasaktan sa ginagawa niya. Tuloy lang siya sa pag-angkin sa akin ng paulit-ulit hanggang sa pareho kaming mapagod. At doon na nga sa mga oras na yon, tuluyan na akong nadungisan ang dangal at pagkatao ko. Miss Suna ko. Kinabukasan nagising na lang akong tanghali na. Mag-isa na lang ako sa kwarto habang kumot na lang ang tumatakip sa katawan ko. Napaiyak na lang ako dahil kasabay ng paggising ko, naramdaman ko ang masakit kong katawan at naalala ang ginawa sa akin ng matandang lalaking yun kagabi. Maya-maya, napalingon ako sa side table at may nakita akong nakapatong roon na sobre. Nakabukas yun at halos lumuwan na ang laman dahil sa dami ng perang nasa loob. Puro 1,000 ang laman nun. Nabasa ko ang nakasulat sa sobre. Here's your reward. Galingan mo next time. My new favorite, Mr. Gustavo. Nalula ako sa dami ng perang binigay sa akin. Pero imbes na matuwa, napahagulgul ako ng iyak. Dahil ang perang meron sa aking mga kamay na ngayon ay galing sa trabahong hindi ko dapat pinasok. Hindi na ako malinis. Isa na ako sa sinasabi ng karamihan na kalapating mababa ang lipad. Isa na ako sa mga taong kumakapit sa patalim. Sorry, Tay. Sorry, Lord. Alam ko pong mabigat ang kasalanan kong nagawa. Hindi ko alam kung mapapatawad niyo ako. Pero humihingi pa rin po ako ng tawad. Mugto ang mata kong umuwi ng apartment. Sakto naman, napaalis na si Amanda para pumasok ng school. Nang makita niya ako, hindi siya umimik at niyakap lang ako ng mahigpit. Sabay hagod niya sa likod ko. Ayos lang yan, Bes. Pakatatag ka na lang para sa pamilya mo. Hindi ako pumasok sa school nung araw na yon. Gusto ko muna kasing magpahinga at umasang sana sa mga susunod na araw, gagaan din ang pakiramdam ko. Nang araw ng Sabado, nagpadala na ako ng pera kina tatay sa Palawan Pawn Shop. Alam kong magtatanong siya kung saan ako nakakuha ng ganoong kalaking halaga. Ang naisip kong dahilan kung sakali, nag-advance ako sa isang restaurant na pinagtatrabahuan ko. At mabait naman ang boss ko. At sasabihin ko rin na nakahanap na ako ng scholarship, kaya hindi rin ako mapapagastos ng malaki. 1 linggo lang ang lumipas. Muli akong nakatanggap ng text mula kay Leo. Kailangan daw ako ulit ni Mr. Gustavo. Ni hindi pa nga ako okay dahil para akong natrauma sa nangyari. Ako ulit ang gustong makasama sa gabi. Huminga na lang ako ng malalim. Inisip ko na lang na para ito sa pamilya ko.
Kahit labag sa loob kong ibigay ko na naman ang sarili ko, wala akong choice, kundi ang panindigan to. Ginamit ko na lang ding inspirasyon yung malaking halagang matatanggap ko pagkatapos noon. Lumipas ang mga araw at buwan, naging abala na ako sa mga school activities. Hanggang sa makilala ko si Ivan na ka-schoolmate ko sa isang university event at magkabatch lang kami. Matangkad siya, maputi at may itsura. Mabait siya at palabiro, kaya agad naging magaan ang loob ko sa kanya. Madalas kaming mag-chat para magkamustahan at sumasabay siya sa akin tuwing tanghalian. At habang tumatagal na magkasama kami, naramdaman ko na lang na parang nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Alam ko rin naman na meron siyang pagtingin sa akin dahil halata ko rin sa mga kilos nito at kung papaano niya ako tingnan. Hanggang sa dumating ang araw na nagtapat siya sa akin. Since may feelings na rin ako for him, hindi na ako nagsayang ng oras. Wala nang paligoy-ligoy. Di na ako nagpakipot. Agad kaming naging magkasintahan nang pareho kaming magkaaminan na dalawa ng tunay na nararamdaman namin. Ang saya pala magka-boyfriend, Miss Soon ako. Yung tipong malilimutan mo ang lahat ng problema kapag kasama mo ang minamahal mo. Lalo rin akong naging ganado sa pag-aaral dahil sa kanya. At feeling ko, tumatalino na rin ako sa klase. Dahil kapag magkasama kaming dalawa, tinutulungan niya akong intindihin ng mabuti yung mga lessons namin kahit na wala siyang subject na ganon. Kaya lalo kong minahal si Ivan dahil nag-grow din ako dahil sa kanya. Iyon nga lang, hindi ko maiwasang malungkot tuwing iniisip ko na what if isang araw malaman niya kung ano akong klaseng babae. Tatanggapin pa rin kaya ako ni Ivan? Kasi ang pagkakakilala niya sa akin, mabait, mahinhin, relihiyoso, at maprinsipyong tao. Pero ang hindi niya alam, meron pala akong isang sekreto na pwedeng ikasira naming dalawa. Sumapit ang second semester. Muli akong nakatanggap ng text. Nabad trip ako kasi kasagsagan pa naman yun ang maraming pinagagawa sa amin ng proof namin. At group project pa yun. So wala akong time dahil kailangan naming magtulungan hanggang gabi matapos lang yung project. Kaya ang ginawa ko para makahabol pa rin ako sa oras ng pagpunta ko sa hotel, lihim akong nagbigay ng pera sa leader ng group namin, sabay nagdahilan para hindi na ako bigyan ng task. Nasuhulan ko naman ang classmate ko, kaya hinayaan niya ako at siya na raw ang bahala sa ibang mga gawain. Pagdating ko sa isang gilid sa hotel na nasa text message, nagulat ako dahil may babaeng lumabas ng banyo at nakabihis na ng kasuotang katulad ng sinusuot ko na parang bikining manipis. Pero magkaiba ng kulay at design. Nagtaka ako kasi bakit may ibang babae sa kwarto maliban sa akin? Nagkatinginan kami at hindi ko inaasahan. Nangingiti siya sa akin. Saka lumapit. Hey, ako pala si Karen. At ikaw si Rhea. Nice meeting you, Rhea. So, ikaw pala ang makakasama ko sa duty ngayong gabi. Wika niya at parang komportable na siya sa lahat. Na kahit hindi niya ako kilala, hindi siya nahihiya sa itsura niyang may ibang nakakita. Ha? Makakasama? Sa duty? Wait. Bago ka, no? Kaya pala. So first time mong tatlo tayo nila, Sir Gustavo? Teka, hindi ko alam na may ganito. Akala ko dalawa lang kami sa isang gabi.
Diyan ka nagkakamali, girl. Depende kasi yan sa trip ng boss natin. Minsan gusto niya lang ng isa na kasama, minsan dalawa, o higit pa ang pagsasabayin niya. Tila na estatwa ako sa nalaman ko at parang gusto ko na lang umuwi. Lalong hindi ko yata masisikmura yung ganitong setup. Nako, alam ko ang mukhang yan. Pero wala akong choice kundi sundin yung gusto ni Mr. Gustavo. Tiisin mo na lang yung awkwardness at pandidiri. Masasanay ka rin, Rhea. Ako, susulitin ko na to kasi graduating na ako. Makakaalis na rin ako sa wakas. Pilit na lang akong ngumiti, sabay tangos sa kanya. Sige, at magpapalit na rin ako ng suot. Habang hinihintay namin si Mr. Gustavo, nagkwentuhan kami ni Karen tungkol sa pinanggalingan namin at kung bakit kami narito. Hindi ko naman akalain na agad akong magtitiwala sa kanya kahit na kakakilala ko lamang sa kanya. Nalaman kong uli lang lubos pala si Karen. May mga kamag-anak siya pero hindi pamilya ang turing sa kanya. Kaya ang nangyari, lumayas siya sa kanila at nakipagsapalaran dito sa Maynila. Hanggang sa may na makapagsabi rin sa kanya ng tungkol sa scholarship na ito, na agad naman niyang sinubukan. Marami pa sana kaming pag-uusapan, pero narinig na namin ang pagbukas ng pinto at ang pagpasok ng taong hinihintay namin. Katulad ng dati, nakasuot pa rin ng maskara si Mr. Gustavo, pero kita ko ang malaking ngiti niya. Pinalapit niya kami at parehong inakap gamit ang magkabila niyang kamay at salitan niya kaming hinahalikan sa labi ni Karen. Marami pang nangyari sa aming tatlo nung gabing yun sa iisang kama. Pinagsasalitan kami ni Mr. Gustavo o pinagsasabay rin habang may magkaibang ginagawa. Diring-diri ako at halos masok na habang sinusunod namin ang mga pinapagawa niya. Marami pa akong naranasan sa mga sumunod na tawag sa akin na nagiiwan lang sa akin ng matinding bigat sa dibdib. Nakakaipon nga ako at nakakapagpadala ng pera kina Papa. Pero galing naman sa makasalanang gawain. Pero kailangan kong magtiis dahil alam kong balang araw makakaalis din ako sa kalagayang to. Nasa third year college na ako at kami pa rin ni Ivan. Kilala na rin siya nila Papa at mga kapatid ko dahil noong minsang umuwi ako sa amin, isinama ko siya. Laking pasalamat ko naman dahil hindi nagalit ang tatay ko nang may iuwi akong lalaki at malamang kasintahan ko pa. Ang mahalaga raw kay Papa ay hindi raw ako lolokohin ni Ivan at sasaktan. Nang ako naman ang dalhin niya sa kanila, hindi ko akalain na magiging mabait sa akin ang kaniyang pamilya. Nanay pa nga niya ang nag-uudyok na dapat magpakasal na daw kami kaagad para wala na raw ibang lalaki pang poporma sa akin. Botong-boto talaga sila sa akin, Miss Suna ko, na maging miyembro ng kanilang pamilya. Bagay na ikinatuwa ko dahil wala akong magiging problema both side sa family namin ni Ivan. Ako lang talaga yung may problema. February 14, Valentine's Day. Nag-date kami sa park. Napag-usapan namin yung mga plano namin after mag-aral. Sabi ko pag-graduate ko, agad akong hahanap ng trabaho para pag-aralin yung mga kapatid ko. Kinilig ako nang sabihin niyang hihintayin niyang maabot ko muna yung mga pangarap ko bago niya ako pakasalan. Gusto niyang ma-enjoy muna namin yung mga moment na kami lang munang dalawa bago bumuo ng sariling pamilya. Ang ganda ng plano niya at ang swerte ko dahil si Ivan ang naging boyfriend ko. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa kanya.
Siya itong nagkamali ng minahal. Kaya hindi ako sigurado kung kami ba ang magkakatuluyan sa bandang huli. Hanggang sa sumapit ang isang gabi at nangyari ang isang bagay na kinatatakutan ko. Saktong tapos na ang midterm exam namin at balak sana namin ni Ivan na lumabas para mamasyal at mag-date. Nang muli akong makatanggap ng text mula kay Leo. Napairap na lang ako sa kawalan dahil pati sa moment ko, makikisabay yung lalaking yun. So, nag-isip ako ng idadahilan kay Ivan para hindi kami matuloy. Nag-chat ako. Ivan, sorry hindi ako makakapunta sa date natin. Bigla na lang kasing sumama ang pakiramdam ko kaya diretsyong uwi ako agad ng bahay para makapagpahinga. Next time babawi ako, promise. Nag-reply naman siya agad ng, Okay. So, next time na lang tayo lumabas. Hindi na kita aabalahin. Magpahinga ka na lang ng mabuti at kumain ng tama. I love you. Lumipas ang gabi na naroon ako sa hotel magdamag. Aaminin ko na medyo nasasanay na ako sa gawaing pinasok ko. But still, nandidiri pa rin ako at puno ng guilt. Kung pwede nga lang sanang mag-fast forward para matapos na agad ako sa pag-aaral, gagawin ko. At para makaalis na ako sa sitwasyong ito. Paglabas ko ng hotel, masaya ako kasi may dala-dala akong malaking halaga ng pera. Plinano ko kaagad sa isip ko yung mga bagay na gusto kong bilhin at makakapagpadala na ulit ako kina Papa. Ngunit ang sayang nararamdaman ko biglang nawala nang marinig ko ang pamilyar na boses. Nang makatawid ako sa kabilang kalsada, si Ivan. Tinawag niya ang pangalan ko at nakita kong nakatayo siya sa tabi ng poste sa tapat ng hotel kung saan ako nanggaling. Ivan, bakit ka nandito? Seryoso ang mukha niya habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam pero bigla akong kinabahan sa mga tingin niya. Ako ang dapat magtanong sa'yo. Anong ginagawa mo sa loob ng hotel na yan? Ano kasi, nakita kong may hila siyang maliit na plastic sa nakauwang pala na zipper ng bag ko at nanlaki ang mata niya. Plastic wrapper yun ng kondom na ginamit ko kagabi pero wala nang laman. Ano ito? Bakit ka meron ito sa bag mo? Hindi ako nakasagot, nakayuko lang. Alam kong kagabi ka pang nariyan sa loob. Nakita kitang bumaba ng taxi at pumasok doon habang pauwi ako ng bahay galing sa part-time job ko. Natahimik ako at hindi pa rin alam ang isasagot ko. Saka ko na ipapaliwanag ang lahat, Ivan. Kailangan ko nang umuwi. May pasok pa ako sa school. Wika ko saka naglakad palayo. Pero hinabol niya ako at hinawakan sa braso at hinatak pabalik sa kanya. Magsabi ka ng totoo, Rhea. Akala ko ba masama ang pakiramdam mo kaya hindi tayo tumuloy sa date natin kahapon. Pero ano ito, ha? Huwag tayong mag-usap dito sa daan. No, hindi na ako makapag-antay pa na marinig ang sagot mo. Natahimik lang ako at napayuko. Hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag. Rhea, sa tagal ko nang naninirahan dito sa Maynila, alam ko na ang kalakaran ng mga tao rito. At yung hotel na yun, puntahan yun ng mayayamang tao. At doon din may lihim na nangyayaring prostitution. Ano, ha? Isa ka ba sa mga yun? Isa ka ba sa mga babaeng nagpapagamit para sa pera, ha? Hindi ako sumagot. Naiyak na lang ako. Ano pa ba ang maidadahilan ko sa kanya? Bukong-buko na ako. May nakita siyang plastic ng kondom sa bag ko. Nakita niya akong pumasok sa hotel. Siguro, nagstay siya sa labas magdamag para lamang hintayin akong lumabas roon. Umiyak ako hanggang sa maglakas loob akong magsalita.
Tama ka. Isa nga ako sa kanila, Ivan. Napahila mo siya sa muka at napaiyak. Kailan pa? Matagal na. Noong first year pa lang ako sa college. Buong pag-aakala ko, matino kang babae. Pero, ano itong natuklasan ko ngayon? Hindi ko inaasahan na isa kang... Hindi na niya naituloy ang sasabihin at naiyak na lang. Ngayong alam mo na, tanggap ko nang makikipaghiwalay ka sa akin. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa'yo, Ivan. Hindi mo deserve ang tulad ko. Pero gusto kong malaman mo na hindi ko naman to ginusto. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong buhayin ang pamilya ko. Umiiyak kong saad sa kanya at naglakad na ako palayo nang hindi siya nililingon. Hindi na rin siya umimik at nakatingin lamang sa malayo. Umiiyak din siya. Ramdam ko yung matinding disappointment niya. Pero siguro, talagang ito na yung oras para malaman niya ang totoo. Bago pa sumapit ang panahon na ikasal kami. Hindi ko lang talaga inaasahan na malalaman niya ng mas maaga ang sekreto ko. Malungkot ako sa nangyari at sobrang nahihiya ako at nanliliit sa sarili ko. Mabuti na lamang at nariyan ang kaibigan kong si Amanda at sa kanya ako nakakapag-rant. Hindi na nagparamdam pa sa akin si Ivan mula nang malaman niya ang sekreto ko noong araw na yon. Kung magkikita man kami sa school, umiiwas na lang ako at hindi siya pinapansin. Ganoon din ang ginagawa ni Ivan. Nagkakasalubong kami pero walang pansinan na para bang hindi namin kilala ang isa't isa. Malungkot man pero imbis na isipin ko ang sitwasyon naming dalawa at magmukmok, mas pinili kong magpakabisi lalo sa pag-aaral. Inisip kong mas importante ang kinabukasan ko at ng aking pamilya kesa sa totoong tatanggap sa akin at mamahalin ako ng totoo sa kabila ng pagiging isang kalapating mababa ang lipad. Siguro nga hanggang doon na lang kami ni Ivan. Lumipas ang mga panahon. Masaya ako dahil finally graduating na ako. Magkasama pa rin kami ni Amanda sa apartment. Graduate na siya at naghihintay na lang ng text o tawag sa mga trabahong inaplayan niya. Natapos na rin niya ang kontrata kay Mr. Gustavo. Kaya medyo naiinggit ako dahil siya nakalaya na. Pero napapansin ko na parang madalas siyang magkasakit at parang namamayat siya. Bes, patingin ka na kaya sa doktor. Napapansin ko kasing namamayat ka na. Naku, Bes, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Talaga ba? Parang pabalik-balik kasi yung lagnat mo eh. Hindi ka naman ganyan dati. Ay, epekto lang siguro ito ng panahon ngayon. Maaraw tapos biglang uulan. Alam mo naman, sakitin talaga ako. Pero nawawala din naman. Sabagay. Naging busy ako sa paggawa ng thesis at kinailangan kong makitira sa bahay ng isa sa groupmates namin para siguradong magagawa namin yung mga ina-assign sa aming task. Kaya si Amanda, 3 araw at gabi siyang walang kasama sa apartment niya. Nang makabalik ako sa apartment ng kaibigan ko, nadatnan ko siyang umiiyak sa kwarto. Tinanong ko kung anong nangyari sa kanya, pero ayaw niyang sabihin. Bilang respeto na lang sa privacy niya, hindi ko na lang siya pinilit sagutin ang tanong ko. Niyakap ko na lang siya ng mahigpit at hindi ko na inaasahan na yayakapin din niya ako pabalik. Naisip ko na lang na baka nga nag-break na sila ng boyfriend niya. Sino ba namang hindi malulungkot, 'di ba, sa nangyari? Halos 4 na taon na silang naging magkasintahan, tapos biglang magkakahiwalay. Or pwede ring may ibang dahilan. Siguro pressure din sa buhay. Ilang araw na palaging nasa loob lang ng kwarto niya si Amanda.
Malungkot, tahimik, at walang gana sa pagkain. Kapag kinukulit ko siyang lumabas o kaya tinatanong ko kung gusto niya ba ng kausap, palaging ayoko o hindi ang sagot niya. Kahit wala siyang ganang kumain, iniiwanan ko pa rin siya ng pagkain sa side table niya o sa labas ng kwarto niya kapag nakalak. Baka sakaling sumubo man lang siya o uminom kahit kaunti. Nag-aalala na nga ako kay Amanda sa sitwasyon niya. Hindi ko na nga alam kung ano ba talagang nangyayari sa kanya at bigla na lang siyang nagbago. Ang tahimik na niya, matamlay, malungkot. Hindi ko halos makausap kasi palagi siyang nagkukulong sa kwarto at hindi rin ako nakakapasok kasi nilalak niya minsan yung pinto niya. Nasa internship na ako noon at hindi ako halos makapag-focus sa ginagawa ko dahil si Amanda ang laging nasa isip ko. Mabuti na lang at na-deploy ako sa loob lang din ng university kaya nakakauwi pa rin ako sa apartment niya. Nakakahinga naman ako ng maluwag kapag nakikita kong may bawas yung pagkain sa platong iniwan ko para sa kanya. Maliit man yung nakakain niya pero at least alam kong lumalaban pa rin siya sa kung ano man ang pinagdaraanan niya. At sana balang araw masabi din niya sa akin kung ano man ang naging dahilan ng bigla niyang pagkalugmok sa matinding lungkot. Araw ng Sabado, wala akong pasok. Kasalukuyan akong nagkakape ng umagang yon nang makita ko si Amanda na lumabas ng silid niya. Doon ko lang muli siyang nakita at awang-awa ako sa itsura niya. Ang laki na ng ipinayat niya, siguro dahil yun sa halos hindi siya kumakain. Nagulat ako kasi nakangiti na siya sa akin na para bang walang nangyari. Ayos na ayos ang pananamit niya at naka-makeup pa. Halatang may lakad. Lumapit siya sa akin at kumuha ng isang slice ng tinapay at kinain yon. "Kumusta ka na? Okay ka na ba?" Tanong ko na parang gusto kong pagsabay-sabayin ang mga tanong ko na gusto kong tanungin sa kanya. "Oo, okay na ako." Nakangiti naman niyang sagot. Ang sigla na niyang tingnan. Yun nga lang, kapansin-pansin na ang pagkapayat niya. Payat na siya. Para na siyang butot balat kung titingnan. Nagulat ako kasi nag-aya na siyang lumabas. Sobra na raw kasi siyang naboboring sa apartment niya at namimiss na rin daw niyang makabanding ako. So ako naman agad na nagbihis. Saka ililibre ko na lang siya ng makakain sa kung saang fast food niya gusto. Pero sabi niya, siya na raw ang bahala. Tinakot pa niya ako na hindi na daw siya tutuloy lumabas kung tatanggi pa ako. Kaya kahit na medyo nagtataka pa rin ako sa mga kilos niya dahil bigla na lang siyang naging masaya isang araw, hindi na ako kumontra. Naisip ko rin na baka iyon na nga ang sign ng pagbangon niya mula sa kung anumang bagay na nagpalungkot sa kanya ng sobra. Wala kaming ibang ginawa noong araw na yon kundi mamasyal, kumain, manood ng sine at mag-shopping. Hindi namin napag-usapan ng tungkol sa nangyari sa kanya. Hinayaan ko na lang kung ano ang gusto niyang gawin. At wala akong ibang tinatanong dahil ayokong masira ang mood niya. Hindi ko alam pero kahit anong saya ang nakikita ko sa mga ngiti niya, bakit pakiramdam ko malungkot pa rin siya? Kinabukasan hanggang sa mga sumunod na araw, ganoon pa rin yung nakikita ko sa kanya. Masaya pero malungkot pa rin. Hindi ko na lang pinagtuunan yun ng pansin. Ang mahalaga sa akin, bumabalik na siya sa dati niyang routine. Kumakain na ng maayos at nag-aayos na muli ng sarili. Natuwa rin ako nang malaman kong tanggap na siya sa isang trabahong inaplayan niya. At sa wakas, hindi na siya tambay lamang sa apartment namin. Pero ni minsan, never naming napag-usapan yung tungkol sa kanya. Kung ano ba ang naging problema niya dati at na-depress siya ng sobra. Ayoko namang ungkatin yun at baka matrigger ko lang siya, kaya hinayaan ko na lang.
Isang umaga, kakauwi ko lang galing sa hotel. Yun na ang huling serbisyo ko kay Mr. Gustavo since kinabukasan, graduation na namin. Pagod akong naupo sa hapag at nagkakape. Nang magulat ako dahil niyakap ako ng mahigpit ni Amanda sa likod. Iyong yakap na yun, napakainit at napakalambing. Hindi naman niya yun ginagawa dati sa akin. Ang tagal ng yakap niya, na halos nasa 1 minuto. Tahimik lang siya at hindi nagsasalita. Medyo kinikilabutan na nga ako noon sa ginagawa niya. Agad na akong tumayo at hinarap siya. Huy Amanda, sinasapian ka ba? Grabe namang yakap yan na. Biro ko pa. Ngumiti siya at natawa pero nakita kong naluluha na ang mga mata niya. Sira, mamimiss kita kasi. Wika niya saka biglang umiyak. Ano? Lagi naman tayong magkasama. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Naguguluhan kong sagot. Hindi ako nakatanggap ng sagot sa kanya, kundi niyakap niya lang muli ako at saka napahagulgol. Uy bes, bakit ka na umiiyak ng ganyan? Nag-aalala na ako sa'yo Ano ka ba? Hindi ko alam, pero sa mga oras na yon, pati ako'y naiyak na rin kahit walang solidong dahilan para umiyak. Pakiramdam ko habang magkayakap kami ng kaibigan ko ng mga oras na yon, naramdaman ko rin yung bigat ng dinadala niya. Sobrang lungkot pero hindi ko alam ang dahilan. Maya-maya, humiwalay na siya ng yakap at nagpunas na ng luha. Pasensya ka na ha. Sobra talaga kitang mamimiss bes Gagraduate na rin ikaw. At for sure, magkakahiwalay na tayo. Kasi ibang landas na rin ang tatahakin mo. Tapos mamaya magkakapamilya ka na rin. At baka makalimutan mo na ako. Hinampas ko siya sa balikat sa inis. Gaga ka talaga. Alam ko naman kung ano yung dinadrama mo Ano ka ba? Magkikita pa rin naman tayo kahit umalis ako rito. Ganon talaga ang buhay. Hindi sa lahat ng oras palagi tayong magkasama. Kasi magkakaroon din tayo ng kanya-kanyang buhay. At least, diba, walang kalimutan kahit anong mangyari. Tumango naman siya sabay ngiti. Nagpaalam na rin siya sa akin para maghanda na at papasok pa siya sa trabaho. Bago siya umalis, pinaalalahanan ko siya na huwag mag-overtime sa work at dapat makapunta siya sa graduation ko dahil siya ang kukuha ng picture ko para may maipakita ako kina Papa. Gumising ako ng maaga para ihanda lahat ng kailangan ko habang sobrang excited. Napaisip ako, ang bilis ng panahon at ang daming nangyari. Nakakahiyaman yung dahilan kung bakit ako nakapagtapos ng pag-aaral pero wala akong pinagsisisihan. At heto ako ngayon, gagraduate na. Nang aalis na ako papuntang graduation, kinatok ko pa si Amanda sa kwarto niya. Amanda, gising na. Aalis na ako papuntang school ha. Sumunod ka na lang, Katok ko sa kanya sa labas. Nagsimula na ang graduation ceremony. Pero hindi ko pa rin nakikita si Amanda. Panay ang text ko sa kanya kung nasaan na siya, kung saang banda ako nakaupo para alam niya. Pero hindi siya nagre-reply. Tumatawag ako, pero nagre-ring lang yung phone niya. Panay ang linga ko sa paligid at umaasang baka naroon na ang best friend ko sa loob ng auditorium kung nasaan kami. Pero na-disappoint lang ako at nalungkot dahil hanggang sa matapos ang graduation namin, hindi man lang sumulpot si Amanda. Nagpakuha na lang ako ng picture sa isa sa mga kaklase ko habang nakasuot ng toga at may hawak na diploma. At sandali kaming nagsama-samang magkakaklase para mag-celebrate bago umuwi. Nagtatampo akong umuwi sa apartment namin. Balak ko sana siyang sermonan si Amanda dahil hindi siya pumunta sa graduation ko. Pero
Nadatnan kong tahimik ang loob ng bahay. Hindi ko alam pero bigla akong nakaramdam ng kaba nang makapasok na ako sa tinutuluyan namin. Agad kong tinungo ang kwarto ni Amanda. Nakalak pa rin ang pinto at tahimik. Sinubukan kong kumatok pero walang sumasagot. Hanggang sa naisipan kong tawagan siya. Miss Sunako, narinig ko sa loob ng kwarto niya na nagre-ring yung cellphone niya. Alam kong lagi yung dala ni Amanda kapag aalis siya at lalo akong kinabahan dahil alam kong nariyan pa siya sa loob at hindi niya ugaling natutulog ng tanghali. Kaya kinakalampag ko na yung pintuan niya, sabay sigaw ko sa pangalan niya at sinasabing lumabas na siya ron. Pero kahit anong ingay ko, wala akong narinig na kahit anong sagot mula sa loob. Napagpasyahan ko ng humingi ng tulong sa may-ari ng apartment na si Ma'am Crisilda at pinabuksan ko sa kanya yung silid ni Amanda. Pagkabukas ng pinto, sinalubong agad kami ng labis na katahimikan at malamig na hangin. Nakapatay ang aircon at walang electric fan doon. Pero malamig yung naramdaman namin. Agad akong pumasok sa loob at hinanap ng paningin ko si Amanda. Nakita kong nakahiga pa siya sa kama niya. Nakatagilid ang higa, nakatalikod sa akin. May hawak siyang bote ng gamot at may mga tabletang nagkalat pa sa tabi niya. Lalo akong kinabahan at naluluha na dahil tila may nabubuo sa isip ko kung ano ang nangyari. At wala rin akong nakikitang kahit anong paggalaw ng katawan ni Amanda. Lumapit ako lalo, niyugyug siya para gisingin. Pati yung kasama kong may-ari ng apartment, tinatawag na rin ang pangalan niya ng paulit-ulit. Pero nagimbal ako nang mahawakan ko ang balat niya. Malamig na ito at alam kong wala na siyang buhay. Pero pinipilit ko pa rin isiksik sa isipan ko na hindi pa siya patay. Hoy, Bes! Ano ka ba? Gumising ka nga dyan! Huwag mo naman akong binibiro ng ganito! Umiiyak kong sabi habang patuloy ko pa rin siyang ginigising. Pinatihaya ko siya at hinawakan din siya ni Ma'am Criselda sa puso. Umiling na lang siya at malungkot ang mukhang tumingin sa akin. Sorry, Ineng, pero wala na talaga si Amanda. Lalo akong napahagulgol sa mga oras na yon. Imbes na magdiwang kami dahil sa wakas graduate na ako. Nagluluksa ako noong mga oras na yon dahil sa pagkawala ng kaisa-isang tunay kong kaibigan. Kaya pala bigla siyang naging masigla ng ilang linggo. At kaya pala grabe yung yakap niya sa akin kahapon. Ay namamaalam na pala siya sa akin. Hindi ko matanggap na sa dami ng pinagdaanan namin at sakripisyong ginawa naming dalawa para makapagtapos lang ng pag-aaral at magkaroon ng maayos na trabaho para sa pamilya. Mababaliwala lamang ang lahat. Napakabata pa niya para umalis sa mundong to ng maaga. Marami pa kaming pangarap na gustong maabot. At itong pagtatapos namin ng college, simula pa lang. Pero iniwan niya na ako kaagad. Sobrang sakit ng naramdaman ko nang mawala siya. Pakiramdam ko, may parte ng katawan ko ang nawala. Inasikaso namin agad noong araw na yon ang labi ng kaibigan ko at agad na binalita sa pamilya niya ang sinapit niya. Mabuti na lang, mabait si Ma'am Criselda at tinulungan akong maiuwi na ang bangkay ni Amanda sa kanila upang doon iburol. Katulad ng inaasahan, labis na nagdalamhati ang pamilya niya sa pagkawala niya. Gusto ko mang sagutin ang mga katanungan nila kung anong nangyari sa kanya at bakit siya nagpakamatay. Hindi ko rin alam ang sagot. Inilihim ko rin ang naging trabaho naming dalawa sa Maynila
na siyang nagpaaral sa amin. Para na rin mapangalagaan ang reputasyon niya at sa akin. Nang maihatid na sa huling hantungan ang kaibigan ko, nagstay muna ako sa amin para magbakasyon muna. Ngunit ang bawat araw sa akin mabigat dahil ramdam kong may kulang. Dahil nariyan sila papa at mga kapatid ko na umaasa sa akin. Nagtayo kami ng maliit na store sa bahay para kahit papano meron kaming mapagkunan at pandagdag na rin sa ipon namin at para sa baon ng mga kapatid ko sa pag-aaral. Ilang buwan lang ay bumalik na ako sa Maynila at nakapasok ako bilang guro sa isang private school. Hindi man kalakihan ng sahod pero pansamantala lamang ito. Habang naghihintay ako sa susunod na licensure examination for teachers. Madalas, binabalikan pa rin ako ng mga masalimuot at hindi katanggap-tanggap na pangyayari sa buhay ko. At walang araw na hindi ko naaalala ang kaibigan ko. At sobra ko siyang namimiss. Kung nasaan man siya ngayon, sana payapa na siya at masaya. Sa ngayon, dumaranas ako ng matinding depression, pero pilit pa rin akong lumalaban para sa pamilya ko. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Miss Sunako. Maraming salamat. Muli, ako nga pala, si Rhea. At ito, ang aking Confession Diary.